salamat. Ibinabalik ko po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa ating pong buhay. So ngayong gabi, mga kapatid, ang ating pong topic ngayong gabi, hallelujah, ay pinamagatan ko pong complete sanctification, no? Hallelujah, yung about ito sa pagpapakabanal. Yan. Pag sinabing complete sanctification, kasi nga sabi po sa ating K-verse, sabi ni Lord, hallelujah, dito sa ating K-verse, isang paalala ng Panginoon na pakabanalin kayong lubos. Sabi ng Panginoon, pakabanalin kayong lubos ng Diyos, din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu, kaluluwa, katawan ay ingatang buo ng walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon. So dito, ang ating pong bibigyang diin dito, mga kapatid, yung spirit natin, yung soul natin, and then yung body natin, dapat sabay-sabay po yang lumalago. Amen? Sabay-sabay po dapat iyan na hindi na iiwan. Kumbaga, pag ikaw ay spirit-filled, kumbaga ganun may mga ganun, di ba? Yung ikaw ay naroon sa malagong spiritual, pero yung naman natin, yung kaluluwa naman natin naiiwan. Kasi alam niyo po, itong spirit, soul, and body, magkakaiba po ang manifestation nito. Ibig sabihin, magkakaiba yung presentation sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Na dito, sabi ng Panginoon, dapat itong tatlong ito, ingatang buo. Ingatan, pakabanalin na ingatan. Pagka-word kasi pagka yung word po kasi, mga kapatid, yung word na tinatawag na sanctification. Paano ba natin masasabi ng isang mananampalataya, sanctify na siya, no? Siya ay banal. Siya ay masasabi nating banal siya. Ibig sabihin ba sa pagsusuot ng kulay puti, ganun po ba yun? Or either sa ritual, ganun po ba yun? Or either pag ikaw ay nagsuot ng I'm a Christian, parang ganun, I'm a born again, ganun ba yun? Ang pagpapakabanal po ay pwede nating makamtan, actually ito Dahil ang pagpapakabanal na tinatawag, yung bang kung ano yung gusto ng Diyos, gusto mo na rin. Parang ganon. Kung ano yung ayaw ng Diyos, ayaw mo na rin. Dito po sa aking introduction, para makomplete natin yung sanctification bilang tayo ay tagasunod ng ating Panginoon, yung sanctification dapat mayroon tayong devotion. Amen? Pagka wala kang devotion, di ba? Pag wala kang devotion sa Panginoon, ibig sabihin ng devotion, yung intimacy mo na naglilingkod sa Lord. Minsan kasi, alam nyo po, dalawang ang Kristiyano po, dalawa yung tinatrabaho niya sa kanyang paglilingkod. Yung tinatawag na kingdom, di ba? May mga ganun nakaturuan, yung kingdom. Nakapokus na lang sila sa kingdom. Parang ganon. Nakapokus sila sa kingdom, sa kaharian. Pero minsan, hindi nila napupukusan yung king, yung hari mismo. Po? Ang sisipag sa kingdom, pero wala silang devotion. I'm sorry to say, pero ang tinatawag dito is yung focus ka sa intimacy mo kay Lord. Bagay, pagkakatiwala mo ang lahat ng bagay. Mayroon kang time talaga, amen, sa Panginoon. At doon papasok yung relationship, yung personal mong relasyon sa ating Panginoon. Maraming katuruan, di na kailangan ng relasyon. No, kailangan po. Kailangan natin ng relasyon sa Panginoon. Yung mayroon kang personal
relationship sa Panginoon para makasabay tayo, no, sa sanctification na gagawin natin o gagawin ng Panginoon sa buhay natin. So dito, at ang ating pong bibigyan ng lunas dito, yung sabay-sabay na paglago ng spiritual, ng kaluluwa, yung soul, at yung body. Kasi, alam nyo, dito ako pinalago ng Panginoon sa senaryong ito. Ako po ay nag-umpisa ng discipleship sa church. Nung ako po ay disciple, doon ako tumira sa church, binata pa lang ako. Tapos, siyempre, full-time ako, ganon, nagpo-full-time. Hallelujah, hayo doon, hayo dito. Kung ano yung trabaho ni pastor, utusan ako, ganon. At noong ako po yung nagbubukas ng mga Bible study nung araw, biyaya na Lord, humahayo, nagpo-follow up, sumusundo sa mga baguhang mananampalataya, yung mga baguhang attender, ganon. Tapos nung nag-asawa na ako, ito na. Laging ganon. Full-time pa rin ako, ganon. Tapos lagi kong naririnig sa message, lagi kong naririnig sa message, lagi, na kahit na ikaw ay masipag sa gawain, Bible study ka ng Bible study, pero yung pamilya mo napapabayaan mo. Ganon ba? Yung ganon laging message ba? Kailan ka nagkaasawa, saka ka tatamad-tamad. Ganon. Paano na yung asawa mo? Paano na yung mga pamilya mo? Parang ganon eh. No? Parang yung message na ganoon. Sabi ko, Lord, ako yun Lord, ako yun. Sabi ko, hallelujah. Okay, dapat balance eh. Sabi nung naririnig ko na message, dapat balance. No? Kailangan may ministry ka, hindi mo pabayaan yung pamilya mo. Yung ganun ba na message? Sabi ko, Lord, ako yun talaga. Ako talaga yung Panginoon. Ang ginawa ko po, apply ako ng trabaho. Yung pagka-apply ko ng trabaho, edi siyempre na-lister na yung nabawasan na kasi minsan nabawasan na yung ginagawa ko sa church kasi nga minsan linggo may pasok. Minsan gabi na ako nakakapag-church. Pumapasok ako eh. Nawala na alam niyo hindi naman napabayaan kundi parang hindi katulad dati. Iba kasi yung full time mapupusan mo. Ngayon may trabaho na ako. Hindi ko na napupukusan. Hindi na ako nakakapag-Bible study. Hindi na ako nakakasama sa Bible study. Nakakasama lang ako pagka walang pasok. Ganon. Laging ang message, ganito na naman. Ang message, dati, ang dami, sipag-sipag sa gawain. Dati, bukas ng Bible study. Sama sa hayo. Walang reklamo pagdating sa paghayo. Pero ngayon, sabing ganon. Hindi na makasama. Focus na siya sa trabaho. Alam niyo yung gano'n. Sabi ko, Lord, ako na naman yun Ako yung Panginoon. Dapat balance sabi na naman niya, ng aking pastor Hallelujah. Kaya dito po mga kapatid, sabi ko noon, ay basta ako gagawin ko yung para sa Panginoon. Minsan kasi, tayo nakakapokus, wag ma-misinterpret, minsan sipag-sipag natin, parang ganon, pero wala tayong devotion, nawawala ng devotion or prayer or personal relationship na kausapin ang Panginoon. Na lahat ng bagay ay ipagkakatiwala natin sa Panginoon. Napakasarap po kasi sa paglilingkod na, alam niyo yun, na mismong ang Panginoon ang siyang naglalagay ng wisdom, understanding, ng pagkakataon sa buhay natin. Alam niyo yung gano'n, yung lahat ng bagay ay ipagkatiwala natin sa Panginoon. Hallelujah. Lahat ng bagay na gagawin natin para sa Panginoon. So number 1, mga kapatid, na natin dito is yung spirit. Alam niyo po tayo po, tayo po may spirit, soul, and body. Tama? At dito, i-illustration natin dito kung ano pa yung mga dapat nating gawin sa spirit, sa soul, at sa body natin. Na para sabay-sabay na lumago. Ibig sabihin, hindi na iiwan.
Di ba? Hindi siya naiiwan. Kung papaanong tumataas ang spirit natin, tumataas din yung soul and body natin. Ibig sabihin, lumalago yung spirit, kailangan lumago din yung soul at saka yung body natin. Ang sabi po dito sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12, verse 7, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbibigay sa kanya. Sa English version, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who give it. Kapag namatay ang tao po, yung espiritu natin, babalik yan sa Diyos. Kasi po, ang espiritu po'y nagbibigay. Bakit tayo may espiritu? Dahil ang espiritu po'y nagbibigay ng karunungan, kaalaman patungkol sa Diyos. Kaya nga tayo nagpa-platform, nagdi-devotion, no po, nag-aaral ng word ng Panginoon kasi may pinapakain tayo sa atin pong sa buhay natin. Ito po yung spirit. Ang spirit po yung nagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding patungkol sa Diyos. Kaya kahit na, sabi ko nga, ang bata, kahit hindi mo turuan yan kung may Diyos o wala, paglaki yan, pag tinanong mo yan, sasabihin yan may Diyos. Kasi mayroong siyang spirito. Yung spirito na ito yung nagbibigay karunungan, kaalaman sa Diyos, na dapat lumago yung spirit natin. Na dapat lalong mapunuan yung spirit natin ng wisdom, knowledge patungkol sa Diyos. Ang sabi dito, mga kapatid, sa aklat ng Matthew chapter 4 verse 4, datapwat ang siya'y sumagot, sabi niya dito, at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Tayo po, sa human, mayroon tayong spirit na dapat nating pakainin. Ano po ito? Yung salita ng Diyos. Yung word ng Panginoon. Sabi nga ni Apostol po, kung kapos ka ng wisdom, kung kapos ka ng karunungan, humingi ka sa Diyos ng karunungan. At ang Espiritu ang siyang nagbibigay ng guidance sa atin. Yung Spirit, yan po yung nagga-guide sa atin para hindi tayo mapahamak. Yung Spirit, yan po alam niyo yung parang discerning spirit, parang ganon. Siya yung nagbibigay ng guide, ng babala, no? Sa ating pong buhay. Kaya nga sabi niyan, hindi lahat ng tao nabubuhay lang sa tinapay, kundi sa salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ganito po siya. Siyempre, tayo po, pag tayo po'y pagod sa trabaho, di ba? Pag pagod ka, maghapon, di ba? Pag pagod ka sa trabaho, sa business, pagdating ng hapon, pagod ka, anong gagawin? Kakain ka lang. Pagkain mo, matutulog, then paggising mo, di ba, malakas ka ulit. No? Pero, paano pagka ikaw ay may problema? Ikaw ay may matinding laban sa buhay, di ba? May mga trials and problem na halos mauwi na sa depresyon. Di ba? Mauwi na talaga sa matinding problema. Higit sa lahat, paano pag kayo may karamdaman? Di ba? Paano pagka sabi ng doktor, for example, mayroong cancer yung isang tao? Di ba? Mayroong karamdaman yung isang tao. Pagkakain ka ba, lalakas ka, gagaling ka, parang ganon? Di ba hindi naman? No? Alam niyo po dito sa probinsya namin, kaya napokus ako sa mga bata. Kasi po, nagulat po ako sa report ng bawat province, lalo na dito sa probinsya namin. Maraming nabibiktima ng suicide. Nagpapakamatay, puro mga kabataan. Kung titignan mo yung buhay nila, mayroon naman sila. Hindi na mo problema sa pang-araw-araw na buhay, yes. May mga nagpapakamatay, no? Ang ganda-ganda ng bahay. Sabi ko, anong dahilan? Ba't ang tao nagpapakamatay? Nai-stress, problema. Sagana naman sila. No po?
Hallelujah, naniniwala po ako. Kaya ang isang tao po ay nadidepress, hallelujah, kasi hindi po sila kumakain ng salita ng Diyos. I'm sorry, pero yun po yung totoo. The more na tayo kasi ay laging kumakain ng word ng Panginoon, siyempre malalaman mo yung plano ng Panginoon pag kumakain tayo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, pag lalo tayo nakikinig, nagbabasa ng Bible, nagpipray, sumasali sa devotion, sumasali sa platform, di ba? Hallelujah. Isipin natin, pagka ikay may utang, di ba? Pagka halimbawa yung utang ay grabe, pag sasali ka ba sa platform, sa daily devotion, pag off ba ng platform, ay mawawala na ba yung utang natin? Hindi naman eh. Pag kay may utang, atin ka sa church, pag atin mo sa church, pag uwi mo, wala ka na bang utang? Wala na naman eh, di po ba? Mayroon pa rin eh. Pero ano ang napapala natin sa ganitong mga gawain? Binibigyan tayo at nakakapulot tayo ng wisdom, understanding mula sa Panginoon kung papaano natin harapin yung mga trials and problems sa ating buhay. Yan po yung spirit. Amen. The more na tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos, the more na tayo po'y nasa platform, nasa gawain, nasa fellowship, amen, pinalalago natin ang spirit natin sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng wisdom. Kaya ang isang tao po na punong-puno ng pangako at alam niya ang pangako ng Panginoon, strong ang kanyang personalidad na harapin yung mga trials and problems sa kanyang buhay. Yes. Hindi niya maiisipang magpakamatay. Hindi niya maiisipan na tapusin yung kanyang buhay. Hindi siya mapanghihinaan ng loob. No, kahit nasa gitna na siya ng problema at suliranin dahil punong-puno siya ng wisdom, knowledge and understanding na salita ng Panginoon, punong-puno siya ng pangako ng Panginoon, hindi siya mawawalan ng pag-asa. Alam niyo po, from Genesis to Revelation, ang promises ng Panginoon ay may bilang na 8,810 promises. Biruin niyo po yun, 8,810 promises. Hallelujah. Nandoon na yung iingatan kanya. Nandoon na yung pagagalingin kanya. Nandoon na yung marami siyang mga promises. No po? Hallelujah. Kaya kapag alam natin yung promises ng Panginoon na ganun karami, wow, hallelujah, walang dahilan na tayo'y magulumihanan. Walang dahilan na tayo'y malungkot. Walang dahilan na tayo po'y mangamba. Walang dahilan na tayo magkaroon ng kabagabagan. Walang dahilan na tayo sumuko. Walang dahilan na sasabihin natin, ayaw ko na Lord. Di po ba? Hallelujah. Lalo tayong, alam niyo, magre-rest up and then sasabihin natin, Lord, let's do it. Amen? Hallelujah. Yan po yung spirit. Hallelujah. Ang gusto ni Lord, hallelujah, lumago ang ating espiritu. Pero wag nating iwanan, no? The more na lumalago yung espiritu natin, dapat lumalago din yung ating soul and body. Ibig sabihin, dapat sumasabay. Hallelujah. Dapat sumasabay. Dapat balance lang. Amen? Hallelujah. Dapat balance. Hindi natin dapat pabayaan yung soul and body natin. Amen. Hallelujah. Sabi nga, no, kung tayo po'y kapos sa karunungan, humingi tayo sa Diyos ng karunungan. Dahil yung spirit, ang represent ng spirit sa atin, wisdom, understanding patungkol sa Diyos. Amen. Hallelujah. Na patuloy na yan ay bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Bibigyan tayo ng solusyon. Paano natin harapin? 'Di ba naalala ko si King Solomon, nung pinag-aagawan nila yung bata, 'di ba? Yung pinag-aagawan nila yung bata, sabi nung nanay, "Ako, anak ko 'to eh." Sabi nung isa, "Di, ito, ako talaga yung tunay na nanay. Anak ko 'to." Sabi naman nung isa, "Hindi, ako talaga." 'Di ba? Binigyan ng Lord ng wisdom si Solomon. Okay, sabi ni Solomon. Dahil talaga ayaw yung papigil, ha? Nag-aagawan kayo sa inyong anak. Sige, hatiin natin yung bata. Hatiin natin para walang magreklamo. Sabi nung isang nanay, sige. Sabi nung nanay sige, hatiin natin. Sabi naman nung isang nanay, wag na Panginoon, sige.
Wag na. Ibigay ko na lang sa kanya. Pero anong wisdom na ibinigay ni Lord kay Solomon? Ay teka, ang tunay na nanay nito ay ito. Dahil ayaw niyang hatiin yung bata. Kasi mamamatay yung bata eh. Dahil ito gusto niyang hatiin, hindi mo ito anak. Bakit mo gustong hatiin? Parang gusto niyang mamatay yung bata. Kaya sabi ni Solomon, ang tunay na anak nito, ang tunay na nanay nito ay itong isang babae na ayaw na ipamimigay na, ayaw pahati. Di ba? Sabi ni Lord, wisdom. Amen? Hallelujah. Spirit, wisdom, knowledge and understanding sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Kaya dapat yung spirit natin, laging babad po ito sa salita ng Panginoon. Laging babad po ito sa prayer. Amen? Laging babad po ito sa devotion. Laging babad po ito sa paghanap sa kalooban ng Panginoon. Laging nakababad po ito, hallelujah, sa kung ano yung principle ng Panginoon. Amen. Glory to God. So yun po yung spirit, mga kapatid. At marami pang mga mga rema na kung paano natin palakasin yung spirito natin. Pero take note, dapat sumasabay yung soul and body natin. Ngayon, dako tayo naman sa pangalawa. Hallelujah. Ang pangalawa po ay yung soul. Amen? Yung kaluluwa. Mayroon tayong kaluluwa. Alam niyo, magkaiba po yung spirit and yung soul. Amen? Yung spirit, lagi natin tandaan, ang spirito ay, ito po'y nagbibigay ng karunungan, kaalaman patungkol sa Diyos. Amen? And then yung soul natin, ang sabi po sa aklat ng Psalm, chapter 44, verse 25, for our soul is bored down to the dust, our belly cleaveth unto the earth, sapagkat ang aming kaluluwa ay nakasubasog sa alabok, ang aming katawan ay nadidikit sa lupa. Itong soul, mga kapatid, itong soul po ay nagre-represent po ng pakiramdam ba, di ba? Hallelujah. Yung soul na ito kasi po pag namatay ang isang tao, siyempre yung katawan lupa, babalik yan sa alabok. Sabi nga ng Bible, kung sa alabok ka nang galing, sa alabok ka rin babalik. Ngayon yung spirit, ito po'y babalik yan sa Diyos. At yung kaluluwa, ito po'y haharap sa hukuman ng Panginoon. Ngayon, yung kaluluwa po natin, kaya tayo may kaluluwa, ang kaluluwa po, ang represent po nito, nagmamanifest sa atin is yung 5 senses natin. Amen? Yung 5 senses. Ano po ba yung 5 senses natin? Mayroon tayong 5 senses. Amen? Hallelujah. Ano po yun? Yung represent 5 senses, yung test. Yung ano ba yung test? Yung panlasa. Yan. Mayroon tayong panlasa. Hearing, mayroon tayong pakikinig, di ba? Mayroon tayong pandama. Amen? Hallelujah. Yung smell. Hallelujah. And then yung sight natin. Itong soul, mga kapatid, the more po na umaangat ang spirito natin, the more na lumalago yung spirit natin, lumalago din yung soul natin. Yung soul ay naka-fix lang siya na ang kwan po ng soul po, mga kapatid, ito po'y pinalalakas ng Panginoon. The more na malakas yung spirit din natin, pinalalakas din ng Panginoon yung soul natin, yung kaluluwa natin. The more na ang spirit natin ay lumalago, yung soul natin, mga kapatid, ito po'y nagkakaroon po ng security. Amen. Nagkakaroon ng, alam nyo, 'di ba? Yung sight natin, 'di ba? Hallelujah. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, kung naalala ko po. Sabi po doon, maliban ang tao hindi mananampalataya ng Panginoon, binulag siya ng dyablo ng sanlibutan ito. Binulag ng dyablo ang kanyang kaisipan. Sanlibutan ito. Bakit? Para hindi niya maunawaan, maintindihan ang ebanghelyo, ang katotohanan. Amen?
Oo, nakakakita yung ano natin, nakakakita yung body natin, pero hindi siya nakakaunawa. Pagka yung spirit natin ay wicked, pag ang spirit po natin ay kapos, no? Kapos sa kaalaman patungkol sa Diyos, naapektuhan yung kaluluwa natin. Naapektuhan yung sight natin. Naapektuhan yung test natin. Amen. Naapektuhan yung five senses natin. Kahit na nababasa natin na tama, hindi magiging tama talaga para sa kanya. Parang ganon. Pero the more na ang espiritu natin ay lumalago, amen, ang espiritu natin ay patuloy na, alam niyo yon, pinapahalagaan natin ang salita ng Panginoon, nagkakaroon ng wisdom din yung kaluluwa. Amen, nagkakaroon yung wisdom. Bakit hindi ako napapagod? Maghapon na akong gala ng gala, maghapon ako nagtatrabaho, parang excited ako, di ba? Parang excited ako na grabe, di ba? Hallelujah. Pagka off ng platform, parang gusto ko babalik ulit yung platform. Parang ganoon eh. Parang excited ako na every Thursday. Amen? Every Tuesday. Parang excited ka. Hallelujah. Kasi lumalago po yung spirit. Amen? Nagkakaroon ng intact relationship sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Parang, alam niyo yun, mayroon nga akong mayroon nga akong napaluha nga ako nung napanood ko. Si Brother Nick, yung walang arms and legs. Hallelujah, wala siyang kamay, walang paa. Sabi niya, mananalangin ako, sabi niya. Na bigyan ako ng Panginoon ng kamay at paa, arms and legs. Mananalangin ako, bigyan mo ako, dahil nananampalataya ako, sabi niya. Bigyan ako ni Lord ng kamay at paa. Pero hindi talaga eh. Sabi niya, wala talaga eh. So anong gagawin ko? Kung ayaw mo akong bigyan, Lord, ng paa at kamay, gamitin mo buhay ko. Sabi niya, gamitin mo yung buhay ko. Kaya siya, nakasingit na yung isip niya, bagamat walang kamay, bagamat walang paa, pero nakasink in yung kaisipan at puso niya na may kamay at paa siya. Na ginagamit niya yung kanyang buhay para ma-encourage yung ibang tao, para mahamon yung ibang tao. Di ba? May pamilya pa. Nakita ko may pamilya pa siya. May anak siya. Di ba? Kung siya nga, di ba? Alam niyo yon? Kung siya nga ay nabubuhay niya, nabibigyan niya ng magandang kinabukasan yung kanyang anak, kanyang pamilya, wala siyang kamay at paa, pero naka-record na sa isip niya. Hallelujah. No? Naka-record na sa isipan niya. Nagagamitin siya ng Panginoon. Na ipinapagamit niya yung kanyang buhay sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, nagiging hamon siya, nagiging kalakasan siya ng karamihan. Yes. Hallelujah. Siya nga, di ba? Walang kamay, walang paa, pero grabe. Grabe yung kanyang paninindigan sa paglilingkod sa Diyos. Pero ang dami po, malakas pa sa kalabaw. Hallelujah. Kunting problema lang, wala na. Bumibigay na po. Kunting problema lang. Hallelujah. Magdildil lang ng asin sa umaga, asin sa hapon, asin sa tanghali, maghapon. Asin at kamatis. Lord, ayaw ko na. Minsan may mga ganon. Ayaw ko na, Panginoon. Kung kailan ako naging born again, saka ako naghihirap. So, dinamay pa yung spirit. Hallelujah. Kung kailan ako na born again, kung kailan na ako talaga nakakilala, lalong bumigat ang problema ko. Wala na. Kasi nakasingin sa isip niya, wicked yung spirit kasi. Ibig sabihin, nadadala yung kanyang feelings, yung kanyang hearing, yung touch, yung sight. Amen. Hallelujah. Nagkakaroon ng blindness. Hallelujah. Kaya wala na. Tumitigil na. Amen. Pero once na malago yung spirit, lalago rin yung soul. Amen. Malago yung souls natin. Pag malago yung spirit, malago rin yung soul. Hallelujah. Walang bagay na mahirap sa iyo, Panginoon. Amen.
Because our God is a way maker God. Our God is a miracle working God. Bakit? Sabi ni Lord, pag humingi tayo sa Panginoon araw-araw, hindi niya sinabi humingi ka ng isang sa loob ng for example, bigyan ka ng baon sa school. O baon mo lang yan ngayon ha, di ba? Hallelujah. Parang alam niyo 'yon. Ayaw ni Lord kasi na for example, hindi niya itinuro yung hangga't ako'y nabubuhay, bigyan mo ako ng pagkain. Hindi niya tinuro yung gano'n. Bigyan mo ako ng pagkain hangga't hindi pa tumitigil ang krisis, ang kahirapan. Bigyan mo ako ng pagkain hangga't ako'y hindi pa sinisipag. Parang gano'n eh. Hangga't hindi ako masipag, Lord, bigyan mo ako. Hangga't ako ay hindi sumisibol yung kasipagan sa akin, bigyan mo ako ng pagkain. Hindi naman yung gano'n eh. Kundi sabi ni Lord, bigyan mo ako ng pagkain sa araw-araw. Meron nyo yun? Araw-araw. Pag binigyan ka ni Lord ng isang pagkain mo sa isang araw, bukas ulit hingi ka. Parang ganon. Ibig sabihin po ng Panginoon, gusto niya na araw-araw tayong dapat na magtiwala sa Panginoon. Araw-araw. Amen? Hallelujah. Glory to Jesus. So soul, mga kapatid, kinakailangan mabuksan din yung ating kaisipan. Amen. Hallelujah. Patungkol sa salita ng Panginoon. Amen. And then number 3 na tayo mga kapatid, body. Hallelujah. Alam niyo po ba na itong spirit and soul, yung spirit hahatakin niya eh. Alam niyo yun? Hinahatak ng body ang spirit. Minsan ganon. Sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, no? O dito sa 3 John. Yan, sa 3 John chapter 1 verse 2. Amen. About body ito, no? Tumutukoy ito sa patungkol sa katawan. Ang sabi dito, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Verse 4, wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin, na gaya nito na marinig ang aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Amen. Hallelujah. Nagsisilakad sa katotohanan. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Dito yung prayer ni John na kung saan na okay na yung spirit. Okay na. Malago na yung spirit. Malago na yung spiritual. Malago na yung soul. Pero dapat lumago rin yung ating body. Yung body po ay nagre-represent ng mga material things actually. Amen? Yung mga bagay-bagay na kailangan natin. Amen? Bagay-bagay na kailangan. Dapat ang Kristiyano ay pinagpapala rin ng Panginoon. Alam niyo yung gano'n. Ang sarap po kasi maging mananampalataya na ikaw ay malago rin in finances. Diba? In financial. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon faith without work is dead. Hallelujah. Amen? Dapat lagi rin tayo magsipag din. Parang ganon. Dapat maging masipag. Hallelujah. Amen? Dapat tumuon sa, kaya nga may payo si Apostle Paul, no, na huwag pakainin ang tamad, sabi niya. Hallelujah. Amen? Dapat maging masipag, dapat lumalago yung ating mga finances. Dapat sumasabay siya, mga kapatid. Ang gusto ni Lord ganon. Hallelujah. Amen. Focus tayo sa body. Hallelujah. Ang sabi dito, mga kapatid, dito sa hallelujah, Matthew chapter 26 verse 41. Matthew chapter 26. Amen. Glory to God. 26 verse 41. Ayun. Ang sabi ng Matthew chapter 26 verse 41, kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig,
datapwat mahina ang laman. Ayun. Alam niyo po minsan minsan pag tinanong natin ang isang anak, pag sinabi natin, mahal mo ba si mama mo? Opo, mahal ko. Di ba? Mahal mo ba si papa mo? Opo, mahal ko sila. O, di ba? Parang ganon. Pero, parang sa Lord, mahal mo ba si Lord? Oo, mahal ko. Mahal niya talaga. Pero, grabe naman kung sumuway sa Panginoon, di ba? Grabe naman kung sagot-sagutin ang magulang. Parang ganon, di ba? Hallelujah. Kasi nga po, minsan, naipapakita dito na yung spirit natin is willing. Pero yung flesh natin, yung laman, minsan hahatakin tayo sa kagustuhan ng laman. Pag umiral po ang laman, babagsak. No? Babagsak ang spirit. Yes. Hallelujah. Babagsak yung spirit po. Kaya ang dapat anong payo ni Apostle Paul? Hallelujah. Dapat mga kapatid ang payo nito ng ating Panginoon. Yung spirit natin willing, yung laman natin mahina. Kaya kailangan talaga natin ng devotion, ng prayer, ng relationship sa Panginoon. Na upang yung ating body ay lumakas. Amen. Yung katawan natin ay maging malakas siya. Hallelujah. Maging matapang yung laman natin. Amen. Minsan alam nyo, dumarating talaga yung panghihina. Bahagi po yun ng paglilingkod. Minsan nilalagay tayo ng Panginoon sa panghihina. Marami na po, halos lahat ng mga mananampalataya sa early Christian, yung mga lingkod ng Panginoon, yung mga talagang famous na mga lingkod ng Panginoon. Dumaan po sila sa matinding, trials. Amen? Pero napagtagumpayan po nila yung mga bagay na yun. Amen? Napagtagumpayan nila. Si Job lang. Diba? Alam naman natin nangyari kay Job. Hallelujah. Yung conversation ni Satanas at ang Panginoon na pabalik-balik si Satanas sa lupa, manaog, papunta sa langit. Na sabi ng Panginoon, saan ka galing? Sabi ng Panginoon kay Satanas noon Sabi niya sa lupa, nakita mo ba si Job? Oo, nakita ko. Masaya siya. Kasi pinagpapala mo siya Sabi ni Satanas, tanggalin mo yung kanyang pagpapala. Lahat, iwang ko lang kung hindi kanya sumpain at iwanan. Amen? Dahil si Job ay mataas, malago yung kanyang spirit. Sabi ng Panginoon kay Satan, sige, siya ay walang katulad sa lupa. Sige, sabi ni Lord, ng Panginoon kay Satanas, bigyan mo siya, alisin mo lahat ng kanyang mayroon siya. Huwag mo lang siyang sasaktan. Nagulat si Satanas nung natanggal lahat. Alam naman natin yung nangyari sa kanya, di ba? Sunod-sunod. Halos isang idlap yung kanyang problema. Amen? Hallelujah. Hanggang sa dumating yung time na yung physical niya, yung kanyang sinaktan. Amen? Pero alam niyo po yun, kung titignan natin yung pagsubok ni Job, parang, alam niyo, parang kung sa atin yun, parang hindi natin kaya. Parang gano'n. Dahil hindi ka naman bibigyan ng Panginoon ng mga pagsubok na hindi mo kakayanin. Testing lang kasi. Lahat ng bagay, trials and problem. Sabi nga, after the rain, there's a rainbow. Ika nga. Amen? Hallelujah. After ng pagsubok, kaya kapag tayo po'y sinusubok, tayo po'y dumadaan sa matinding pagsubok po, may plano po ang Panginoon. Yes. Hallelujah. No, may plano ang Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, magpagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Amen? Ang testing po ni Lord, sabi ni Lord, siya ay parang isang tubig na buhay, living water. Amen? Ang living water ay matatagpuan lang natin sa karagatan. Yan, katulad doon sa Nueva Ecija, di ba? Yung tubig doon, grabe ang alon. Hallelujah. Sarap mag-surfing doon. Amen? Kung titignan natin yung alon, ups and down.
Amen? Ang lakas ng hampas ng alon. Yung alon talagang tataas. Minsan sa buhay natin, ganon. Amen? Mayroong ups and down. Minsan pinapahintulutan ng Lord yung ups. Hallelujah. Yung ups, alam niyo po yung ups, yung alon ay tumataas. Ibig sabihin, nagre-represent po yon. Kasi yung tubig na buhay, umaalon siya. Pero yung tubig na patay, stagnant siya, mabaho po yun. No? Parang kanal na lang iyon. Walang kabuhay-buhay. Pero yung tubig na umaalon, parang buhay po yan. Amen? The more na tumataas yung alon, is may provision. Provision, promotion, hallelujah, blessings, oh, hallelujah. Di ba? Financial provision, hallelujah, financial breakthrough, oh, promotion, hallelujah. Amen. Kung tayo nagbi-business, oh, hallelujah, hindi ka pa nakakalayo, ubos na lahat, no? Sold out na. Ang aga-agang makauwi, di ba? May ganon eh. Ang agang makauwi, sold out. Yung mga hindi bibili, bumibili. Parang ganon eh. No? Di ka napagod kasi pinakyaw na nila lahat. Gusto ka pang pabalikin. Kaya lang kulang. Minsan ganon, nangyayari. At ang sarap po ng pakiramdam na ganon. I'm sorry, pero ito yung totoo. No? Pag marami kang pera, ang sarap magpuri kay Lord. Yes. Hallelujah. Lalo na pag nabibigyan mo yung mga kapitbahay mo, nabibigyan mo yung pamilya mo, di ba? Yung kapatid, hallelujah, relatives. Oh, sarap magpuri kay Lord. Amen? Hallelujah. Lalo na pag Kristiyano tayo. Amen? Hallelujah. Naroon yung provision, yung promotion. Hallelujah. Pero paano na po? Amen. Paano na po? Pagka nandoon na yung alon sa sliding, yung pagbaba ng alon. Hallelujah. Yung pag-slide, paano pag pinahintulutan ni Lord? Amen. Sa mundong ito maraming pagsubok, maraming trials. Paano pag pinahintulutan ng Panginoon? Sabi nga diyan eh, no? Para hindi ka alam niyo yon, para hindi ka mapanghinaan sa gitna ng pagsubok. Paano pagka nawala yung provision? Imbis na provision, demotion. Parang ganon. Amen? Minsan sa magdamag o maghapon ka nang nasa area, wala pa matumal. Alam niyo, may mga ganong pagkakataon, matumal, wala talaga. No? Kulang pa yung gasolina sa area, parang ganon, sobrang tumal. Parang kumbaga sa kawayan, parang kang humihila ng kawayan, di ba? Parang kawayan na sa pasalungat, parang gano'n eh. No? Pagod ka na maghapon, naranasan niyo ng mga alagad eh. Paghapon na kaming nangisda, wala eh. Pagdaong nila, o kumusta? Sabi ng Panginoon, wala talaga kami, maghapon na kami. Halos lahat ng lugar na maraming isday napunta na namin, wala talaga. Wala talaga, Panginoon. Wala kaming nakuha. Wala ni isdang nahuli. O sige, sabi ng Panginoon, yung lambat nyo ay hulog nyo sa kaliwa. Di ba? Hallelujah. At inihulog ng mga alagad ang lambat sa kaliwa, din daming nahuli. Sabi ng Bible, halos mapunit yung kanilang isda, ay yung kanilang lambat sa dami ng kanilang huli. Anong pagkakaiba noong kanan sa kaliwa, di ba? Ang bangka magkaano lang naman yan. Pero sabi ni Lord, ihulog nyo ang yung lambat. Nulog nila. Amen? Ito po yung nagre-representa ng obedience sa Panginoon. Pagsunod sa Panginoon. Amen? Huwag mag-alinlangan. Siguro pag iba yun, ay bakit Lord? Ang haba ng ng pinuntahan namin, ihulog lang namin sa kaliwa. Ano bang pagkakaiba sa kanan sa kaliwang bangka? O, di ba? Hallelujah. Pero sabi nila, hindi sila nagreklamo, inihulog na lang nila at ang dami nilang nahuli. Amen? Kasi po, mga kapatid, minsan may mga sliding sa buhay natin. Amen? Na kung ano yung saya natin sa provision, sa promotion, no, sa mga dumadaan sa buhay natin na favor ng Lord, nandoon yung kasayahan, kagalakan, at kapag pinahintulutan ng Lord yung sliding, nandoon pa rin, hindi pa rin na shake.
no? Yung iyong kagalakan, yung joyful mo sa Panginoon. Hallelujah. Amen. At pagdating yung pangalawang wave, yung second wave, kung paanong promotion ang nangyari sa iyo. Hallelujah, sa second wave. Hallelujah, dahil napagkatiwalaan ka sa gitna ng pagsubok, ng trials, hallelujah, sa lahat-lahat sa ating buhay. Sa second wave, mas higit pa. Amen? Mas higit pa yung promotion, yung provision, yung blessings na iyong matatanggap. Hallelujah. Bakit? Dahil napagkatiwalaan ka sa gitna ng problema. Amen? Glory to Jesus. Hallelujah. Sabi nga po ibig kong guminhawa ka din. Sabi niya dito Hallelujah. Na kagaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa, ng iyong spirito, na kinakailangang guminhawa rin yung ating pong buhay. Amen. Yung nagre-represent ng body. Amen. Hallelujah. Kasi po mga kapatid, kapag tayo po ay malago in spirit, amen, hallelujah, siyempre, pagagalingin ka ng Panginoon. Siyempre naman, di ba? Naroon na yung kalakasang physical natin. Amen? Naroon na yung, alam niyo yon, yung gagawin niyang testimony yung buhay natin. Gagawin niyang makapangyarihang patutuo yung ating pong buhay. Amen? Glory to God. So yun lang mga kapatid, at lagi nating tandaan, dito, ang nakikita ko po rito, yung complete sanctification, kumpletong kabanalan o pagpapakabanal. Ika nga, yung sanctification. Mahalaga rin po kasi ito. Hallelujah. Kasi tayo po may relasyon sa Panginoon. Bago ako matapos, nung ako po ay laging pumupunta sa PCBS, Philippine Christian Bookstore, kasi minsan, siyempre, pag preacher ka, kailangan lagi kang magbabasa rin ng mga komentary, mga ganun Bible. Meron po akong kaya yung daily bread sa akin, lagi kong binabasa yon. Driving purpose, ni Rick Warren. Meron pong naintriga ako kasi meron pong booklet doon na balot siya. Maliit lang siya na booklet pero mahal. Maabot siguro mga 200 noon. 250, pero mahal siya. Sabi ko doon sa seller, doon sa titinda, sabi ko, ma'am, pwede bang makita yon? Ay, hindi pwede. Kaya pag binili mo yan, bubuksan mo na lang. Mayroong ganon. Sabi ko, mahal nito Tagalog pa naman. Sabi ko, maganda yung title ng kanyang, sa ano pa lang sa tema pa lang doon sa harap Talagang gusto mong mabili yun. Hallelujah. And then lumipas ng 2 taon. Lumipas ang 2 taon, nakita ko yung booklet na ganun. Ang dami na tambak doon sa hiliran niya. At ito pa, nakabukas na siya. Ibig sabihin, wala na yung balot. At napakamura na lang. Mabibili mo na lang ng 10 pesos, 15 pesos, halos ipamigay na lang. Sabi ko, nangyari? Tinignan ko yung author. Sabi ko, ito pala yung author. Napag-alam-alaman ko yung author pala na yun. Bumagsak. Hallelujah. Hindi lang sa spirit, hindi lang sa kaluluwa, hindi lang sa body. Totally shut down siya. Hallelujah. Shut down siya. Ngayon yata, Muslim na yata siya ngayon. Iba-iba na ang asawa ngayon. Alam niyo yung ganon? Pero dati, yung booklet niya, napakamahal. In demand, napakamahal. Daming bumibili, kahit napakamahal yung booklet. Ngayon, halos hindi na nila mabili. Hallelujah. Kasi po, nakapagpabaya siya. Amen? So sa buhay natin, isang paalala rin, complete sanctification. Lagi nating tandaan, tayo pong lahat naghihintay sa pagparito ng ating Panginoon. Alam ko po lahat na nasa platform naghihintay pa sa Panginoon. Amen? Kahit ako niyan, ang stand ko ay naantay ko si Lord sa kanyang pagparito. Kaya lagi tayong handa. Amen? Hallelujah. Lagi tayong handa na dumating ang Panginoon nang hindi natin alam.
Kaya nga lagi tayong handa, lagi tayong naka-prepare sa kanyang pagdating. At masumpungan tayo na yung sanctification sa buhay natin. Amen. Yung sanctification, yung dapat mayroon tayong devotion, di ba? Yung complete relationship sa Panginoon. Intimacy natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya yun po mga kapatid, kaya kinakailangan masumpungan tayo ng Panginoon na lumalago, nagpapakabanal yung ating napapabanal yung ating spirit, yung soul and yung body natin. Amen. Dapat kung pinagpapala yung spirit, pinagpala rin yung soul, pinagpala rin yung body natin. Amen. Yung katawan natin. Hallelujah. Yung katawan lupa din natin. Amen. Hallelujah. Kasi alam niyo po tayo po hindi natin nakikita ang spirit natin. Amen? Ang nakikita lang natin yung body natin. Minsan, si Pastor Rizal, taba-taba, lakad ng tiyan. Siguro matakaw yan, di ba? Totoo naman, malakas din ako. Talagang masarap kumain, di ba? Lalo na pag may shabu-shabu, di ba? Yung masarap yung sabaw ba na mainit-init pa, di ba? Tapos nasa tabing dagat, ay talaga naman, walang malaking plato sa akin. Di ba? Pero yung spirit, di ba? Hindi natin nakikita. Amen? Sometimes yung spirit, di ba, baka malnourished na yan, di ba? Mga ganun. Ang problema kasi doon, ang pagkakaiba doon, mga kapatid, hindi natin nakikita yung spirit natin. Amen? Pero kapag ang spirit natin ay hindi nakakakain everyday ng word ng Panginoon, marahil magiging papayat po yan. Amen? Hallelujah, papayat. At yun ang problema, hindi natin nakikita. Nung paano payat yung spirit natin. Di ba? Hindi natin nakikita. Hallelujah. Kaya, kapag tayo po'y laging kumakain ng salita ng Diyos, nagme-meditate ng word ng Panginoon, nagpe-pray, then nakakasabay. Hallelujah. Sumasabay. Hallelujah. Yung spirit, yung soul, and yung body natin. Praise God. Purihin ang Diyos. At yan lang po mga kapatid. Hallelujah. So yun po yung ating pong topic, complete sanctification. Hallelujah. Dapat sa pagparito ng ating Panginoon, yung nga po yung aking introduction, dapat devotion natin, yung complete relationship natin sa Lord, then yung prayer natin, huwag natin pabayaan na upang ang spirit and soul and body natin, hallelujah, ay sabay-sabay dapat na lumalago sa ating pong buhay spiritual. Salamat Lord. Hallelujah, tayo po'y manalangin. Father God, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat Lord sa platform ng Daily Devotion. Salamat Lord sa leader po namin sa platform. Salamat Panginoon sa mga kapatid namin na nasa platform. Lord, dalangin ko po Panginoon ang victory sa buhay ng bawat isa po sa amin. Dalangin ko po ang iyong pagsama. Hallelujah. At patuloy Lord na ikaw Lord ang siyang gumabay po sa buhay namin. Salamat Lord sa paalala mo sa gabing ito na sa pag-aantay namin Panginoon ay patuloy na palalaguin mo, Panginoon, ang aming spirit, soul, and body. Hallelujah. Maraming salamat po. Binabalik ko po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsambay. Ito pong aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, and amen. Thank you po, mga kapatid. God bless po.